Kabilang ang pagde-deploy ng mga makabagong armas sa balikatan exercises ng Amerika at Pilipinas sa mga ipinangako ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bumisita sa bansa. Kabilang po dyan isang anti-ship missile system na ginagamit mula sa kalupaan. Saksi, si JP Soriano. Sa pagharap ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, tinukoy niya ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Inulit ni Hegseth ang pangako ng Amerika na suporta sa kinakaharap na pagsubok ng Pilipinas sa China. Peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation. Whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa suporta ng Amerika. Thank you, Mr. Secretary. Well, being a friend of the United States is something that is inherent with most Filipinos, considering the relationship that we have had over 100 years in various forms. And you are our only treaty partner, and have and continue to be the supporter for peace in this part of the world. Bilang bahagi ng pagpigil sa mga banta sa rehiyon, sinabi ni Hegseth na magpapadala ang Amerika ng karagdagang advanced capabilities sa Pilipinas. Inanunsyo ito ni Hegseth pagkatapos ng kanyang pulong kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Camp Aguinaldo. First, we agreed that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. This includes using the Nemesis anti-ship missile system and highly capable unmanned surface vehicles in exercise Balikatan this April. These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang anti-ship missile system na ginagamit mula sa kalupaan. The deployment of the Nemesis and other unmanned surface vehicles will hasten the introduction of these technologies into the vista of the Philippine Armed Forces, and will train our troops to train for higher technological capabilities that we need for effective deterrence in the future. Ang pagsisiguro ni Hegseth, di raw iiwan ng Amerika ang Pilipinas sa mga ipinaglalaban nito sa West Philippine Sea laban sa China, at umpisa pa lang daw ito ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa. Nauna nang inalmahan ng Foreign Ministry ng China ang defense cooperation ng Amerika at Pilipinas. Mensahe nito sa Pilipinas, tigilan na daw ang pagsisilbing mouthpiece o tagasalita ng ibang bansa, pati ang mga paggawa daw ng gimmick para sa personal na political agenda. Sinagot ito ni Teodoro at Hegseth. We don't practice propaganda in this country. We practice free speech and democracy. So the Philippines is not a mouthpiece. We don't seek to nation build. We don't seek to use chess pieces and move them around the board. All we seek is peace. All we seek is freedom and cooperation and mutual benefit. Sa pagbalik sa Amerika ni U.S. Defense Secretary Hegseth, bitbit daw niya ang mahalagang impormasyong nakuha niya mula sa AFP at kay Secretary Teodoro. Mga impormasyong sasabihin daw niya kay U.S. President Donald Trump na nangakong mas lalo pang pagtitibayin ang relasyon ng Amerika at Pilipinas ngayong taon. Kasabay ng pagbisita ni Hegseth, ang pagsasanay ng mga Navy ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA malapit sa Bajo de Masinloc. Namataan ang isang Chinese warship bagamat nagmasidla at hindi lumapit. We were able to detect the presence of a Chinese frigate, and we were able to challenge them. There was a time around mid-noon, they actually attempted to maneuver closely, but again we challenged them and we asked of their intent, and then they altered their course.
Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa bisa ng Interpol Red Notice, inaresto ng CIDG ang mag-asawang sangkot umano sa kasong estafa. Saksi, si Marisol Abduraman. Paglapag pa lang sa NAIA, agad hinuli ng CIDG ang mag-asawang ito na wanted para sa estafa. May Interpol Red Notice ang mag-asawa dahil sa nasabing kaso. Ang lalaki may 190 warrants of arrest. 155 naman ang inisyu laban sa babae. Marami ang warrant of arrest na na-issue sa kanila. Lumabas sila ng Thailand at tayo ay nag-monitor din naman kung saan sila pumunta. Ang modus daw nila, mag-alok ng investors sa kanilang babuyan. Bigay ka ng pera, sila na magpapatakbo supposedly ng farm, palalaki ng baboy. Pag lumaki, ito ang matatanggap mo. And they promise high returns. Daang-daang milyong piso na posibleng nga raw umabot pa sa bilyon ang nakuha ng mga suspects sa kanilang mga biktima. Nakakulong na sila ngayon sa CIDG at wala pa silang pahayag sa ngayon. Huli naman sa entrapment operation ng babaeng ito na nangikil umano sa kanyang dating nobyo. Hindi raw kasi matanggap ng suspect na hiwalay na sila ng kanyang ex. Gusto niya pa rin makinabang, kaya nanghingi ng pera. So, nung una, nagbibigay ng konti si lalaki. Hindi raw nakakapalag ang lalaki nung una dahil tinatakot daw ng suspect. Text, pictures, videos na makakasira sa kanya. So, yun ang ginamit para siya ay blackmail. Ang frequency kasi at saka yung iskandalo na kanyang palaging pinananakot. Pero nang labis-labis na raw ang panghihingi na may kasamang pananakot, nagsumbong na siya sa mga pulis. Sasampahan ng robbery extortion ng suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Sa Palawan, inoperate at inaresto rin ng CIDG ang isang lalaki na wanted sa panggagahasa at pang-aabuso sa 2 menor de edad. Ang suspect, isa raw mangingisda at kapitbahay ng mga biktimang edad 8 at 12 taon. Inumbitahan niya yung 2 bata na to, dinala sa isang liblib na lugar. May trust sa mga bata rito. Kilala ng pamilya. Ang panggagahasa, paulit-ulit na nangyari noong Mayo at Hunyo ng nakarang taon ayon sa reklamo. Kaya umabot sa 19 counts ng rape at sexual abuse ang isinampa laban sa suspect. Tinakot niya nga yung mga bata na huwag mo sumbong. Hinuli rin ang isang wanted din sa rape sa Zambales. Ang krimen nangyari noong 2018 ayon sa CIDG at ang biktima ang 9 na taong gulang na anak mismo ng suspect. Ang nanay nito ang tumulong sa bata na makapag-complain laban sa tatay niya. Nakakulong na ang mga suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. Sama-samang ipinagdiwang ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang kanyang ika-80 kaarawan sa the Netherlands at iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero hindi lang ang mga pro-Duterte ang nagtipon dahil may mga protesta rin isinagawa ang mga nananawagan ng hustisya kaugnay ng drug war. Saksi, si Marie Zumali. Maaga pa lang nagtipon na sa harap na International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang panig ng Europa. Mula ICC, nag-solidarity walk sila patungo sa Scheveningen Prison para magsalo-salo at magdaos ng programa. Mayroon pa akong mga kakanin, may puto, may tawag nito, dinuguan at may coffee. Nag-ibor talaga ako. Naroon sa pagtitipon sina Senador Robin Padilla at Attorney Harry Roque. Si Vice President Sara Duterte may mensahe na nagpapasalamat sa mga taga-suporta roon at sa Pilipinas. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Ang common law partner naman, ang dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty, nagtungo muli sa detention facility ngayon at nakapasok na sila. May birthday wish naman si Kitty Duterte sa kanyang ama. Of course, good health.
Nagtipon-tipon din ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, tulad sa labas ng kanyang bahay sa Davao City, kung saan sila nagdaos ng manyanita. Sa General Santos City, may Unity Bike ang mga taga-suporta. Unity Ride naman ang ginawa sa Danao City sa Cebu, kung saan nagpaabot ng mensahe ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte. May pagtitipon din ang mga Duterte supporters sa lungsod ng Mandaue. Idinaan naman sa mga caravan ang selebrasyon sa Iloilo at Bacolod, habang may peace rally naman sa New York sa Amerika. Sa Maynila, kinondena ng ilang grupo ang paghuli sa dating Pangulo at pagdala sa kanya sa The Hague. Binati rin siya ng Happy 80th Birthday. Happy birthday! Happy birthday, Umawit rin ng happy birthday at nagpailaw ng kani-kanilang cellphone ng iba pang Duterte supporters sa Mendiola. May mga pulis naman na nakabantay sa lugar para tiyakin ang kaayusan doon. Pero hindi lang mga taga-suporta ni Duterte ang nagtipon. Sa Liwasang Bonifacio, nagsama-sama ang ilang grupo kabilang ang mga naulila ng Duterte drug war. Bit-bit nila mga placard na nananawagan ng hustisya at birthday cake na may dugo ang disenyo. Hiling nila mahatulan si Duterte sa ICC para sa kasong murder as a crime against humanity. May dugo ang birthday cake din ang mga nagtipon sa labas ng Department of Justice. Ang kanilang wish, mapanagot daw ang dating Pangulo. Ngayong hapon ay ilulunsad ang Duterte Panagutin Europe Network para ipanawagan ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ang Malacanang naman idinaan sa kanta ang pagbati kay Duterte. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Mula nang dalhin sa The Hague ang dating Pangulo, marami ng protestang pro at anti-Duterte sa iba't ibang panig ng bansa, maging abroad. Pero hindi raw nagpapaapekto sa mga protesta ang ICC. Alam din daw ng ICC ang nangyayari sa social media, kung saan pinipeke ang impormasyon at minsan ginagawang katatawanan pa ang ICC judges. Pero sabi ni ICC spokesman Dr. Fadi El Abdallah, hindi raw makakaapekto ang mga ganito sa pagpapasya ng ICC sa kaso ni Duterte. We have to understand that the judges can only decide based on what is presented before them, either by the prosecution or by the victim's lawyers or by the defense lawyers. So they are not taking into account any other elements that are not in the files before them. So this type of actions is showing support to certain suspects, but it's not part of the findings before the judges. It's not presented to them, so it doesn't have an impact on the proceedings. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. May mga papeles na mula sa ICC ang dalawang miyembro ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Hinihintay raw nila ang papeles ng dalawa pang miyembro at may nire-recruit din silang isa pang abogado. Ayon pa sa Vice Presidente, may mensahe ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta. Maaari raw silang magpahayag ng galit at suporta at maaaring mag-alay ng panalangin, pero hayaan daw ang mga abogado na gawin ang kanilang trabaho. Mahigit 18,000 posisyon sa gobyerno ang pinaglalabanan ngayong eleksyon 2025. At sa Kongreso, 12 senador, 254 district representatives at 63 party list representative ang mga pwestong up for grabs. 82 governors at vice governors at 840 provincial board members, 149 city mayors at city vice mayors at 1,690 city councilors. 1,493 naman ang municipal mayors at municipal vice mayors, habang 11,948 ang municipal councilors. May mga pagbabago naman kumpara noong election 2022 at kabilang dito ang pagkakahati ng lalawigan ng Maguindanao sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Nadagdagan din ang mga provincial board member. Kasunod po ito ng bagong panuntunan ng COMELEC na dapat may sariling kinatawan ang mga lone legislative district sa sangguniang panlalawigan at pag-a-adjust sa bilang ng miyembro ng sanggunian sa ilang lalawigan batay sa kanilang income classification. Dumami rin po ang mga city councilor at kabilang sa nadagdag ang 8 posisyon sa pagka-councilor ng Taguig City dahil sa pagkakalipat doon ng 10 Embo Barangay mula sa Makati. At opisyal na pong nagsimula ang kampanya para sa mga lokal na posisyon
Kasabay nito, maigting rin ang kampanya ng COMELEC kontra sa mga campaign material na hindi sumusunod sa mga patakaran. Saksi si Sandra Aguinaldo. Maagang nagbaklas ang COMELEC at MMDA ng mga political poster na wala sa tamang lugar o mali ang sukat ngayong unang araw ng local campaigns. Sa Pretil Market pa lang ng Tondo, Maynila, napuno na ng tarpaulin ng isang truck. Katuwang ng COMELEC ang Eco Waste Coalition at Bureau of Jail Management and Penology. Sinuyod din ang mga wala sa tamang kabitan o mali ang sukat sa Quezon City. Gayon din sa Caloocan City. Susulatan ng local COMELEC offices ang mga kandidatong nasa poster na kinakitaan ng paglabag. I-donate ang mga tarp sa pwedeng mag-recycle. Susulatan na namin sila, bibigyan na namin sila ng order to remove. At pag 3 araw pagkatapos hindi nila tanggalin yan, show cause order na yung susunod na matatanggap nila. Katanggap na sulat ay hindi sila nagtanggal. Doon papasok ang violation, disqualification o kung hindi naman ay election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Pagbibida ng COMELEC, matiwasay ang unang araw ng local campaign, bagamat may ulat ng pagsikip ng traffic sa ilang syudad. Sa mga susunod na araw, magmumonitor kami kasama ang MMDA at mga local government unit. Iwasan naman po natin mag-cause tayo ng traffic. Para naman hindi ma-traffic, hindi mag-i-issue ang MMDA ng permit sa mga motorcade, maliban kung Sabado, Linggo o holiday ito ikakasa. No motorcade zone naman ang EDSA. Nagsagawa rin ng Oplan bakla sa iba't ibang probinsya, tulad sa Dagupan City at Calasiao sa Pangasinan. Umabot naman sa 2 dump truck ang natanggal na campaign materials sa Cotabato City. Habang pinagtatanggal din ang mga campaign materials na wala sa tamang pwesto sa Davao City, Cagayan de Oro City at Misamis Occidental. Samantala, tapos na ang pag-imprenta ng mahigit 68 million na voters information sheet na ang ilan ay sinimulan ng ipamahagi. Bawat botante ay makatatanggap ng 4 na pahina na guide na naglalaman ng pangalan at presinto ng botante, pati na listahan ng mga kandidato at instruction kung paano pumoto. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 45 araw bagong eleksyon 2025. Tuloy-tuloy ang mga kandidato sa pagkasenador sa paglatag ng kanilang mga advokasya. Ating saksihan. Kapakanan ng children with special needs at PWD sa panawagan ni Atty. Angelo de Alban sa Dipolog. Union sa mga pribadong ospital ang isinulong ni Leody de Guzman sa Tagaytay. Nag-ikot sa Marikina City si Mimi Doringo. Tulong para sa mga cancer patient ang ipinangako ni Senator Bongo sa Davao. Nag-motorcade sa Quezon City si Atty. Raul Lambino. Pag-angat ng pamumuhay ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Palawan. Si Sonny Matula gustong bumuo ng komisyon para sa EJK investigations. Bumisita naman si Senator Amy Marcos sa Correctional Institution for Women. Paglaban naman kontra political dynasty ang itinutulak ni Liza Masa. Nasa Cebu naman sina Manny Pacquiao, Benor Abalos at incumbent Senators Bong Revilla at Francis Tolentino. Katapatan sa saligang batas ang pinaalala ni Ariel Quirobin sa Philippine Navy. Agrarian reform para tugunan ang mahal na pagkain ang mungkahi ni Danilo Ramos. Nag-motorcade sa Quezon City si Jerome Adonis kasama si Representative Franz Castro na nanawagang itaas ang sahod at ibaba ang presyo ng bilihin. Libre at kompletong serbisyong medikal sa mga baryo ang gusto ni Nars Aline Andamo. Pagbibigay ng tamang suporta sa mga Muslim ang itinutulak ni Bam Aquino. Bumisita naman sa Katiklan Aklan si Congressman Bonifacio Busita. Gender equality naman ang idiniin ni Senator Pia Cayetano sa Dasmariñas, Cavite. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.